Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about web development using PHP and MySQL. In this video, we will talk about Lesson 12, which is MySQL Database Part 3. So, let's get started. PHP MySQL Insert Query. The following lists are the topics that we will going to discuss in this lesson. Number 1, inserting a single record into a table. Number 2, we will also going to perform insertion of multiple rows into a table. And lastly, we will going to insert data into the database from an HTML form. So asahan ninyo na medyo mahaba-haba yung discussion natin ngayon, pero it will be worth it. So, demonstration, let us now discuss the PHP MySQL insert query. So basically, ang susunod natin gagawin is yung tinatawag nating insert query. Ano ba munang ibig sabihin ng insert query? Pero bago yon, meron akong gustong i-explain sa inyo. In reality, kapag nagde-develop ka ng isang program, or for example, a database system rather, ang pinaka-basic na pinapagawa sa lahat, kahit sa mga employment, ang pinaka-basic na requirement na dapat marunong ka, yung tinatawag nating CRUD. Okay? Anong ibig sabihin ng CRUD application? Kumpletuhin natin, CRUD application. Ang ibig sabihin ng CRUD application, yung C, that is actually create. Okay? Yung R naman dito, ang ibig sabihin niyan would be read. Ang U will be update. And lastly, D stands for delete. So, ito kasi yung apat na major operation sa isang data. Pag sinabi natin create, this is when we store o when we insert, when we save data. That's the create part. Read is when we select or when we get the created data. Kapag may data ka nang na-create, ito yung how do you retrieve yung data. Okay, that's read. Update is something na nandun yung data, na-create na, nag-exist na, gusto mo siyang i-update or baguhin. While delete is, nandun yung record, gusto mo siyang burahin. So yung apat na operation na to, ito yung pinaka-basic fundamental block ng isang database application. Kapag marunong ka na mag-perform ng CRUD, halos lahat ng gusto mong gawin, dapat magagawa mo na. Kasi ito lang naman yung apat na pinaka-importanting aspeto kapag gusto mong gumawa ng isang database application. Ngayon, dito sa CRUD application na yan, sisimulan natin ang discussion natin doon sa pag-discuss ng create. Honestly, ito yung parang pinaka-prerequisite at pinaka-mahaba maliban doon sa read. Kasi sa read naman, ito naman yung pinakamaraming combinations, okay, ng SQL. But in create, halos konti lang pero marami kang mga prerequisite na kailangan matutunan kasi ito talaga yung starting point ng isang database application. So, without further ado, magkikreate ngayon tayo ng record. Now, I have here my Laragon already started. So, ang gagawin ko na lang dyan, i-open ko na lang yung aking MySQL gamit ang aking PHPMyAdmin. Okay? Now, after doing this, nandun na yung root. Press lang natin yung go kasi empty naman yung password and bubuksan lang natin yung ating test na database. Actually, sorry, it's the demo database. So, in the demo database, naalala niyo last lesson, gumawa tayo ng isang table na kung pangalan is person. So, last time, nag-insert tayo ng record gamit yung MySQL PHPMyAdmin, pero this time, ang gagawin natin, we will going to insert record directly from the PHP. Okay? So, if excited na kayo, mas lalo naman ako na ipakita kung paano yung ginagawa. So, first, gagawa tayo ng bagong file. So, dito sa loob ng MySQL demo, meron na ako isang file na ginawa dyan at tatawagin natin siyang connection. Okay? Now, in this connection, actually, i-rename ko to at gagawin ko tong open connection. Okay? Open connection. And then, sa open connection, ganito yung magiging code niya. Ang mangyayari, saglit, para mabilis lang. Sige dito na lang. Right-click, new file. And then, isave ko naman to as, this time, close connection. Okay, .php. And then, honestly, ang magiging itsura ng close connection would be like this. Okay. Ngayon, tatanggalin ko yung close dito. Bakit mo ginawa yan, sir? Simple lang, paghihiwalayin natin yung file nung open at saka nung close para hindi na tayo nahihirapan. Okay? Kasi ang bala kong gawin dito, from this point forward,
binubuo na natin ng maayos talaga yung ating database application. So, meaning, gagamit na ako dito ng include. So, include yung gagamitin natin na statement, no, para hindi masyadong mahaba yung mga code na ilalagay natin. Ngayon, ang gagawin ko, mag-create ako ng bagong file. Okay? At itong file na to, dito natin i-create yung tinatawag nating insert. So, bago yan, ito yung aking PHP at papangalanan ko tong insert-demo.php. And dito sa insert-demo.php, ang gagawin natin kapag nirun natin yung application na yan from that part, buksan natin para makita ninyo, we have the test, okay? And then we have, where's that? Demo, ayun. And then, ilo-load ko lang yung insert demo. So, eto siya. Wala pang nangyayari dyan. Pag nirefresh ko yan, wala pang may insert dun sa aking table. Natural, wala pa tayong ginagawa. Ngayon, ang next step na kailangan natin gawin is mag-i-insert ngayon tayo ng record. Pero before ka makapag-insert ng record, tandaan mo, kailangan muna nating mag-perform ng connection. So, dalawa ang dapat nating, o dalawa ang pwede nating pagpili ang function dito. Tinuro ko na to. It's either you'll be using include or you will going to use require. In my case, I will going to use require para wala siyang kawala, no? Kapag hindi nag-success yung connection o may problema sa connection, hindi na dapat siya tutuloy. So, ang gagawin ko, i-require ko lang yung aking file na ang pangalan is openconnection.php. Kung naalala nyo pa yung gamit ng require na to, ang ibig sabihin nito, para mong kinuha yung buong code na to, okay, at pinaste mo dun sa part na yan. Okay? Pero instead of doing multiple lines of code, then isang line of code lang yung nire-represent niya. Also, after you open, you also have to close the connection. Now, in between yung open and close, dito tayo ngayon magko-code ng ating insertion. So, anong gagawin natin? Subukan muna nating i-run kung hindi siya magkakaroon ng error. And sabi ko nga sa inyo, pag wala ka nakitang error, tama yan. Kung gusto mo pang i-check na mas maayos, gawin mo tong demos. Pag yan, nag-error yan, okay, tama yung ginawa mo. O, tama, no? Kaya nag-error yan. Ibig sabihin, tama yung pagkaka-require natin ng file. Ayan. Yun lang naman ang ibig ko sabihin doon, no? Ngayon, ang susunod na step is magdi-declare tayo ng some variable. Maraming ibang technique, pero this is my technique, no? Being your teacher, no? I'll be using this technique. So, if hindi nyo to gusto, then after my lesson, no, you can explore your own, but this is my technique. I tend to declare a string variable. Ang pangalan ng string variable ko madalas is strSQL. Ang ibig sabihin sa akin yan is string SQL. Ngayon, dito sa strSQL na yan, lalagyan ko to ng SQL command. Okay? At anong klase ng SQL command ang gusto kong ilagay? Siyempre, kung ang ginagawa natin is CRUD or create and that represents insert into or store or save, then I'm going to use yung tinatawag nating insert into statements. Kagaya nga na sinabi ko, dapat somehow may background na kayo sa database or sa SQL command kapag pinapanood nyo yung lesson natin ito. Kasi hindi ko na to pwedeng i-elaborate ng todo dahil mauubusan na ako ng time. Pero hopefully, no, kapag nakagawa na ako ng sarili nating database tutorial, no, then para po sa mga viewers natin, no, yung mga non-students ko, then definitely pwede nyo balikan nun after to para masabayan nyo na yung mga dinidiscuss ko. Pero for the meantime, sa time ng recording ko po na to, wala pa akong database tutorial. Pero hopefully magkaroon tayo in the future. So, going back, I'll gonna type insert into and then the next part is ano ba yung pangalan ng table. Ang table na gusto nating i-access is yung table na persons. So, I'll just going to put persons. So, insert into persons. Next, after nating specify yung table name, ang susunod na kailangan nating ilagay dito is we will going to enumerate yung kanyang mga field or columns. So, ang gagawin ko, pupunta ako sa structure para mas mabilis. No? Ugali ko to, nagka-copy-paste ako. Kasi, alam nyo naman ako bilang your teacher, no? I'm very good at spelling. No? Again, I'm being sarcastic dito. So, ginagawa ko, kina-copy-paste ko na lang yung mga field para hindi ako magkamali sa pag-type. Kasi, nang minsan, lalo na kayo, no? Kapag isang maling spelling lang, no, yung magawa nyo dito, hindi nagagana yan. Okay? Now, para mas magandang tignan yung aking code, I better break this down pababa para mas malinis siya.
this is the advantage of PHP, no? You can do this. Kapag string yan, pwede mong ibaba yung text nang walang pag-aalinlangan kagaya nito. So, insert into persons and then that's it. Ang susunod kong gagawin yan, space, and then maglalagay ako dito ng next clause na values. And then sa loob ng values, dito tayo mag-enumerate ng ating susunod na mga values. At dito sa values, no, dito natin enumerate kung ano yung mga bagay na gusto nyong ipasok doon sa mga field. Pero may mapapasin kayo, bakit hindi mo, sir, isinali yung ID? Okay? So, bakit ko nga ba hindi isinali yung ID? So, anyone, no, from you, I mean, sa bahay, subukan yung isipin kung bakit. Nakalimutan ba ni sir? Definitely hindi. No? Sinadya ko talaga ang hindi isama yung ID. Pero bakit? Okay, kung may sagot ka, then sarilinin mo yon, no? Pero ang tamang sagot doon, okay, hopefully tama ka, is nung dinevelop o kinreate natin yung table na to, sinet natin yung ID na yan bilang primary key, and primary key should always be in auto increment. Pag sinabing auto increment, kaya nga auto, ibig sabihin siya yung mag-isa na mag-a-assign ng susunod na value. Kung automatic yon, wag mong ilagay, wag mong isama, wag mong pakialaman. Okay? Kasi si PHP MyAdmin, I mean, si MySQL ang gagawa nun para sa'yo. Ngayon, ang susunod na step, since etong 4 na field lang na to or column yung gusto nating galawin, i-specify natin to at ang susunod dito sa values, ilalagay na natin kung ano yung mga values na gusto kong ilagay. Kunwari, sino pa ba yung mga wala dito? So, ilagay natin yung iba nating kasama sa CCS. For example, we have copies, and then the name would be Rachel Ann, and then, sorry Ma'am Ray kung mali ang spelling ng pangalan mo, we have female, and then email address, for example, would be Rachel Ann copies at email.com, and that's it. Ngayon, explain natin kung ano nangyari. Una, we have the insert into. This is the standard or structured query language to insert record. This is the table kung saan mo gustong insert yung record at ito naman yung mga fields kung saan sila i-shoot or yung mga columns. Values is dito manggagaling yung magiging laman. Mapapansin ninyo bakit may single quotes dun sa loob ng copies. Ang explanation kung bakit may single quote yan dahil itong mga data type nating to, yung mga field nating to rather ay may data type na varchar. Okay? Kung meron kang isang field dito na for example grade at yun ay naka-double or integer, then kahit hindi ka maglagay ng single quotes, pwede. Pero since lahat yan ay string or varchar or text, required na meron silang mga single quotes. Naintindihan? So hopefully that is a yes. Ngayon, ito, kahit i-run ko yan, hindi pa yan gagana. Okay, huwag mag-expect. Masasaktan ka lang, no? Ngayon, kaya hindi pa yan gagana kasi query pa lang yan. Okay, kapag in-echo ko yan, I mean, string pa lang yan, no? Pag nag-echo tayo, ganito pa lang ang itsura niyan. Actually, pwede mo tong copy and then punta ka sa SQL. Okay, pwede mo tong i-paste dito at pag ginawa mo yan, 100%, no, magkakaroon ng bagong record. Pag sinut mo yan, ginawa mo yan, mag-execute yan. But we don't want that to happen, no? Kasi nga, ba't ka pupunta sa database? Kung testing, walang problema. Troubleshooting yun, by the way, that's another troubleshooting technique. That's a tip, no? A pro tip mula sa isang pro programmer. Kapag ka nagtataka ka kung bakit hindi gumagana yung SQL mo, pwede mong i-print yung STR-SQL gamit ang echo. Pagkatapos, pag lumitaw yung katumbas na query string, pwede mo yung i-copy at i-paste dun sa PHP MyAdmin. Kagaya na sinabi ko, paste mo yan dito, tapos pag pin-execute mo yan dito at nag-error, ibig sabihin, pag dito nag-error yan, may mali dun sa SQL mo. Okay? Pero kapag gumana yung yung SQL command mo, then wala sa SQL command yung problema. Baka sa ibang part ng code mo nagka-problema, baka dun sa connection, o baka yung konting program logic na meron ka. Pero definitely, pag gumana yung query dun sa dito, no, ibig sabihin tama yung query mo. Okay? Basic troubleshooting techniques. We will now going to proceed. Ayan. Next, we will going to test whether, actually, yung iba, and honestly, ako hindi ko na to ginagawa, pero ang standard way is to put a statement inside an if.
And that if would be like this. If MySQL I underscore query, okay, ito yung gagamitin nating function para mapagana natin yung ating string SQL. Tatanggap to ng dalawang parameter. Yung unang parameter is yung ating connection object. So, pwede nating tawagin yung ating variable na con. Then, nasan yung con na yun? Nandun doon sa nirequire nating ito, yung connection object. Okay? So, tatawagin natin yung connection. Okay? Ibig sabihin, balak mong magpa-execute ng isang SQL doon sa kung kanino man yung connection na yun, kung kanino ka connected na database. Next, ano yung gusto mong ipa-execute? Saan nakalagay? Siyempre, doon sa variable nating str SQL. Okay? Ibig sabihin, yung insert into na laman ng ating str SQL, please perform the query doon sa kanino man yung active connection. Now, if naging successful yan, then you can echo record successfully added. Okay? Else, ibig sabihin, nagkaroon ng problema for some reasons. Later, susubukan nating mag-false yan. And then, sasabihin natin, record, ano ba magandang message? Record, lagyan natin ng error, failed to insert record. Okay na yan. So, save. Okay? I will going to go back in here and gusto ko siyang i-refresh. Kagaya niyan. Nung ni-refresh ko siya, may nakita kayong record successfully added. Kapag bumalik ako dito at ni-refresh ko to, meron ng record, then definitely kung sinagot nyo, yes, tama kayo. Ayun po yung racial and female racial and copies @gmail.com. Okay? So, ngayon, paano nangyari yon? Explain natin. By the way, ang ID niya is 4. Okay? Ang nangyari dyan is very simple. Nung niran natin yung buong file, which is the insert demo, at eto yon, ang unang line na ginawa niya is ni-require natin yung open connection. So, pupunta siya sa file na to, gagawin niya to, mag-establish siya ng connection. So, connected ka na, no? Nung natapos to, babalik yung control dito. Nag-perform tayo ng insert into na SQL command at pina-insert natin yung ganitong klase ng mga data or record. Pagkatapos, pina-execute natin gamit ang function na MySQLi query yung ating SQL dun sa active connection, kung kaninong database man tayo nakakonect. If naging successful yung operation na to, mag-return to ng true. If this returns to true, then it will going to print echo successfully added, and then i-require ulit natin yung close, pupunta siya sa file na to, isasara na niya yung connection. Ang ibig sabihin dito, kung uulitin mo yung part ng code na to dito sa ilalim ng close, mag-e-error yan. Gusto niyo subukan? Mamaya papakita ko ano, kasi kailangan natin magpalit ng value. Kapag hindi ko pinalitan yung value nito, copies racial and female pa rin yan. Okay, sige, so maganda ganito. Pag hindi ko pinalitan yung value niyan at ni-refresh ko siya ulit, may bagong racial and copies na lilitaw dyan, pero mag-error siya after. Okay, bakit? Kasi, uulit lang yung execution. I-insert ulit niya tong racial and copies. Ang ID na ibibigay niya is 5. Hindi naman alam ng PHP na duplicate record yan. Okay? Gagawin niya hanggang dito, sakto nag-close. Pagdating dito, susubukan mo siyang gawin ulit. Kaso, wala ka ng active connection, so mag-error yan. Pag ni-refresh ko to, boom. Ayun sinabi ko, nag-record yan, pero hindi niya na-fetch yung SQL query. Hindi siya gumana. Okay? Error, failed to insert record. If I refresh the persons, once again, there is your another record of racial and copies. Now, again, no, hopefully, na-explain ko maigi kung bakit meron tayong open at close dito. Ibig sabihin nun, anything or any execution from MySQLi query will not work kapag hindi sila nandun sa loob ng open at saka nung close. Okay? Maliwanag sana yon. Ngayon, nagdoble yan tulad nga na sinabi ko kasi hindi tayo nagpalit ng record. Maliwanag, no? Ngayon, ayoko tong i-refresh, no? Kasi pag ni-refresh ko to, gagawa na naman siya ng panibagong racial and copies. I'm 100% sure. Gusto ko naman gawin this time na mag-e-error sasadyain natin mag-error yung ating SQL. How do we do that? Pwede tayo magpalit ng isang field, kunwari last names. Pag ginawa mo to, at ni-refresh ko yan, as you can see, it says error failed to insert record.
walang madadagdag na bagong record dyan. Why? Because there is no column or field that have a name of last names. Okay? So, nang minsan, ganun lang. No? Kaya kapag hindi ka gumawa ng if, pag wala kang if na ganito, at basta mo lang ginamit yung line na to, yung MySQL query, hindi ka magkakaroon ng idea kung pumasok ba yan o hindi. So, it's very practical, no? To still create if, and then, malalaman mo kapag nag-true yan, meron kang isang statement na gagawin, at pag nag-false yan, meron ka rin syempre isang statement na dapat gawin. Kailangan laging ganun yan. Okay? Pero at least pinakita ko sa inyo kung paano nangyayari yun. So, hayaan lang muna natin na ganito yung record, and aayusin na lang natin sa ibang lessons, pati yung an ni Ma'am Ray, no, sa Jaya na mayroong ido sa dulo, kasi pag diniscuss na natin yung update. Pero sa ngayon, hayaan lang muna natin yung record na nakaganito. Okay? Next, paano naman tayo mag-i-insert ng tinatawag nating multiple rows sa isang table? Okay? Ngayon, ang example natin ito is using one record o isang row dun sa table. What if, ito yung ano dyan, what if gusto mo mag-insert ng multiple rows o record sa isang table ng sabay-sabay, okay? Sabay-bayan. How do we possibly do that? Actually, it's very simple. No? I'm going to show you. Ang gagawin natin, i-comment ko ngayon to, gagawa ko ng comment dito para hindi mawala yung example. Alam niyo naman ako, no? Ayokong nawawala yung mga example na ginagawa ko. Now, at ang comment na ilalagay ko dito, syempre, would be inserting single T. Not sure. Bahala na kayo mag-adjust. Inserting single row or record into a table. Okay? Dot. At para kung sakali mang aksidenteng matanggal nyo yung comment, hindi pa rin ito mag-error. Okay? Ang susunod natin gagawin is inserting multiple rows, may S, syempre, records into a table. Dot. Ngayon, ang gagawin natin, same, we will just going to use the strSQL, and para hindi ako mahirapan, no? Alam niyo naman, napakasipag ko mag-type dahil mabagal ako mag-type, no? And that's the reality. Ika-copy-paste ko na lang to. Syempre, magpapalit ako ng values. Okay? Ngayon, by the way, mapapasin pala ninyo, sir, bakit capital kayo magsulat ng insert into tsaka values? Hopefully na ituro naman sa inyo yan, no? Pero ako kasi napakaselan ko sa ganito. Kapag sinabit nyo yung mga activity ninyo na hindi naka-capital yan, hindi ko check. Okay? By the way, bakit kailangan naka-capital yan? Gagana yan kahit hindi naka-capital. That's the disclaimer, no? Kahit hindi mo i-capital yung mga SQL command, po pwede. Pero bakit hindi natin ginagawa yon? Unang reason kasi ang standard convention, no, it's a practice ng mga SQL users, no, dapat naka-capital yung mga SQL command para ma-separate sila from the source code itself. So, alam mo kapag nakita mo sa source code mo yan, uy, capital, SQL yan. Okay? Yun yung palatandaan. Ganun na kaarte, no? Kailangan, OC, kailangan capital letters yung man. So, insert into persons, and then these are the fields, and papalitan lang natin yung mga values. Insert naman ngayon natin si Sir Tom. So, Samson. And then we have here, Rosano. And then, sex would be male. And then we have Rosano, Samson, at email.com. Sir, wala nang pinakaiba doon sa isa yan eh. Doon sa una, natural. Okay? Pero, if you put a comma after this part, and then you copy-paste this one, once again, by the way, para mas magandang tingnan, baba ko na yan. Ayan. Pwede to, okay? Pwede ka mag-specify ng multiple parentheses na parameter as long as they are separated with comma. Okay? Parang ganun yung magiging idea. So, add naman natin si Ma'am Carol. So, we have Sanchez. Okay? We have Carolina. And then, again, that would be female. And then, gawin natin tong Carolina Sanchez at email.com. Isa pa, no? Mag-add pa tayo ng isa. We have, for example, add natin si Wendell. So, Dumlao, Wendell.
male, and then in here we will going to put Wendell Dumlao. Sorry sa spelling, hindi ko kabisado. At email.com. At kung ito na yung last, pwede mo na i-omit yung comma. And that's it. Okay? We have our record sets. Okay? So, meron tayong unang record, pangalawang record, at pangatlong record. Ano yung magiging logic niyan? Ito pa rin, yung Samson, papasok sa last name. Yung Rosano, papasok sa first name. Yung male, papasok sa sex. At itong Rosano at email.com, papasok dito. Pag natapos niya to, it's a whole row. Ang susunod naman niya, ito, ganun pa rin yung logic hanggang sa matapos niya yung pinakahuling values. Kung gusto niyo maniwala, okay, i-run natin, syempre. Ito pa lang yung record natin, di ba? If I hit refresh, boom, they are added. If I refresh this one, boom, again. So, nandun na yung mga record natin. And again, IDs are inserted automatically. So, wala kang kailangang problemahin dyan. Maliwanag. Okay. Ngayon, if that's yes, then hopefully, we can proceed. Now, it's boring, no? Wala namang gagawa ng program na i-refresh lang niya yung page tapos mag-insert na siya ng record. That is yung malaking kalokohan. So, ano yung kailangan natin gawin? Siyempre, i-didiretso ko na we will going to create an HTML form. Isang form o parang sign-up form kung saan may mga text box akong ilalagay. And then, in that text box, no, and other controls, gagamit siguro ako dito ng drop-down, dapat manggaling do sa mga HTML input type yung ating input para makapag-insert tayo ng record dun sa database o dun sa table. So, that will be our next topic. So, hindi ko na puputulin yung video, ire-recta ko na, no, para habang mainit-init pa, no, ma-try na natin. So, wag natin close, gawa tayo ng bagong file. And then, papangalan natin itong file na to as add person. So, save. Gawa muna ako ng HTML boilerplate. Save ko muna pala. We have our persons, or actually nauna ako doon sa verb, add persons. And then, .php, then save. The HTML boilerplate, title, add persons. Okay, next. We will syempre create, para masaya, gawa tayo ng h1, and then add persons, and then an HR. And then next, syempre, a form with a method of post. And lastly, syempre, kailangan natin itong isara. Save. Tanggalin natin yon. Boom! Add persons. Ayan. Ba't hindi gumana yung H1? Sira ulo ka. Ba't nandun yun sa labas? Sorry. Refresh. Okay. Now, hindi na ako magbo-bootstrap, no? Kaya na yung magpaganda ng mga code natin. Saka ako napapagandahin yan pagka may time. Gagawa tayo ng 4 na control, okay? 2 text box, isang drop down, isang email. So, in here, I can do input, type, text. I'm gonna name this as txt last name. And then, syempre, I'm gonna put ID in here, the same with txt last name. Now, gusto nyo pa bang magkaroon tayo ng, hindi ko siya na-save, ng label? We can do that. Or kung ayaw nyo, kahit placeholder na lang. So, in my case, I will just going to put placeholder siguro. So, placeholder, last name. Okay? Yung mga modern, ganyan na lang ginagawa nila. Pag binootstrap mo yan, maganda naman nakikita yan. Next is break tag. Pero kung hindi ka na pala magle-label kahit hindi mo lagyan yan ng ID, no? Lalo na kung wala ka ng paggagamitan. Pero ilagay ko na. Wala namang bearing yun. I mean, hindi naman nakakabigat. Next is, gagawin ko tong first, syempre. And then I have my first name. Ayan. And then next is, gagawa tayo ng drop-down. So sa drop-down, kahit hindi na muna dynamic, we will going to do select. And then the name would be equals drp sex. And then option, that would be male. And syempre, we have female. Now, sa loob ng mga option, we can type value. And then, ano yung gusto nating ilagay na value? Definitely, that would be male. And the other one would be female. And para hindi na ako mahirapan, lalagyan ko na to kagad ng selected
para pagka ni-refresh ko, may automatic value ako doon. Okay? Now, by the way, I'm gonna put required dito. Required. Para hindi niya maiwasang hindi mag-fill out. And then required. And then, yeah, that's good. Counting spaces. Next is email. So, we have input type email. Meron ganyang klase ng control. TXT email. And then the ID would be equal to TXT email then. And the placeholder will be equal to email address. Syempre with a required attribute. Now, break tag. Ang pinaka-last na kailangan kong ilagay dyan, syempre would be an input type submit. So, hindi na ako gagamit ng button type kasi wala naman akong nakalagay na font icon. So, btn add. At ang value niya would be add person. And yes, we have this one. Oy, wala kang break tag doon. Okay, refresh. So, okay na to. Again, hindi ko na siya ganong papagandahin, no? Dahil maubos yung oras natin, nahaba yung video. Tama rin kayo. Gusto ko lang mangyari, mag-input ako ng record mula sa mga form natin, okay? And then, after nun, dapat papasok dun sa database. Okay? So, ang technique sa insert into, no, hindi ko na rin kayo ganong ililigaw, is kailangan may isa ka pang file dito, no? At papangalanan ko tong save clear and then add persons.php. So, mamaya malalaman nyo kung anong laman nung file na to, pero sa ngayon, explain ko lang muna. Remember, anong problema ng post? Sa post, kapag ka input ako dito ng data at click ko yung button at ni-refresh ko siya, the problem is mag-perform submit siya ulit. Diba? Magre-resubmit siya. Pag nangyari yon, dodoble yung record sa database. So, sa kada refresh ng user, nagpo-populate lang yung data dun sa table. And hindi natin gustong mangyari yon. Ano ang pwedeng gawin? I-explain ko sa inyo mamaya. Pero ipapakita ko rin, niready ko lang to pero mamaya ko siya tatanggalin. Ngayon, ang mangyayari, isasubmit niya sa sarili niya. So, doon sa pinakaitaas ng aking code, dito ako pwedeng gumawa ng aking PHP code. At pwede ako dito mag-test ng if is set $_post at itatanong natin kung yung btn add ay na-press. Okay? Next, validation. Okay? So, kahit nagmamadali ako mag-discuss, no, importante na dapat nandun pa rin yung ating mga validation. Hindi tayo papayag na walang validasyong mangyayari. Ano yung mga unang validation? Kailangan alam natin na may laman yung mga input. So, ang gagawin ko, una, syempre sasaluhin ko muna yung mga input. So, last name would be equal to $_post and then the name would be txt last name. Now, remember, tinuro ko sa inyo last time na meron tayong specific function na tinatawag nating escape characters, okay? Na pwede nating gamitin para kung sakali mang naglagay siya ng mga JavaScript code ay hindi sila ma-execute, okay? We will going to use yung HTML special cars function para magawa yon. So, yan yung gagawin natin. Okay? Next, we will just going to copy-paste this one 4 times. At syempre, from this one, gagawin ko tong first. At ito, syempre, first. Ngayon, after nun, yung ating sex would be syempre drp sex. And lastly, the txt email would be sent to email. Just like this one. Ngayon, alam natin na pag pumasok to sa mga to, filtered na. Okay? Ang susunod na lang natin itetest kung empty yung mga yan. So, mag-declare tayo ng isang array variable. So, we will going to declare an array of error is equals to an empty array. Okay? Just like this one. And then, itetest natin if empty, si last name, then, pwede nating sabihin $ERR. Huwag kayong maglagay ng index. Basta ganyan lang yan. Pwede yan.
pwede na sabing last name is required. Okay? Ngayon, remember, hindi naman siya makakalusot dito pa lang, no, dun sa required. Pero, sinabi ko rin sa inyo na kung magaling talaga yung attacker at na-bypass niya, kailangan meron ka pa ding server-side validation para hindi siya talaga makalusot. Kaya meron tayo doon. Pero, hindi nyo makikita yan, no, nagagana sa ngayon, no, kasi hindi ko rin naman ako marunong mag-bypass niyan. So, this is just a safety mechanism. First name. And then, that would be equal to $ERR. And then, syempre, pala kinapapaste ko na lang, no, nakakainis. First name is required. Yung dito sa drop-down, kahit hindi ko na-test yan, 100% na sigurado ko, hindi niya mababypass yan kasi galing yan sa drop-down. So, we have email. Kung ang email ay empty, then sasabihin natin, email address is required. So, nandun yung mga error, and then in here, pwede ka ngayon gumawa ng alert kung saan itetest mo kung may laman to. Pag nagkaroon ng laman, i-print mo yung mga laman. Pero hindi ko gagawin dun sa lesson natin ito. Kayo na yung bahalang maglagay. Kasi, naituro ko naman na kung paano yung ginagawa. Okay? You will going to improve the code. But, nasimulan ko na, no? Tutuloy nyo lang. Ngayon, ang point ko lang muna dito is if empty, then, okay, yung ating $ERR, then that is the time kung saan tayo mag-i-insert. Pero ngayon, papakita ko lang muna yung status na okay. Wala pa, okay lang muna para malaman natin kung pwede na ba siyang insert o hindi. Tetest lang natin, no? Halimbawa, click. Mali pala yung email address ko. Tulad no, no? Ang galing, yung format, sinundan niya. Okay, ibig sabihin, pasok. Kung sakali man, mga kapatid, no, na pinagtatanggal ko itong mga required dito at hindi ako nag-input sa mga yan at kilinik ko itong add person, wala kayo nakitang okay doon, ibig sabihin, okay, nagkaroon ng laman yung error. Hindi ka magi-insert pag may problema. So, balik ko lang yung required. Sigurado na ako dyan. Dito pa lang, validation na yan. Yung paggamit pa lang natin ng email, validation na yan. Yung pag-sanitize natin ng input, another validation na yan. So, eto, another layer of validation. Bakit ang dami, sir? Importante ang security when it comes to a web application. No? Yun, huwag niyong kakalimutan. Huwag yung titipirin yung part na yun. Ngayon, if okay na press na yung button at wala nang error, empty yung error, ibig sabihin, pwede na natin simulan. So, since tinatamad ako, pwede kong i-copy-paste na lang yung require, open connection, kasi pares lang naman eh. Doon ako mag-open ng connection, at saka sa ilalim nun, agad isasara ko na kagad. Siyempre, dapat ganun. Pagkatapos mong buksan, sara kagad, no? Ngayon, anong mangyayari dito? Magkakaroon tayo ngayon dito ng STR-SQL. Kung naalala nyo, STR-SQL is equals to what? So, again, I'm gonna break this down para masaya. And then, in here, I'm gonna type insert into, may space doon, ayoko nakakita niyan. Mahirap ang OC, persons. And, syempre, again, naisip ko, napakasipag ko nga pala, ba't di ko na lang yan kinapy-paste hanggang values. Diba? Yan yung mga kasi Bill Gates sabi sa isang yung pinakatamad daw yung ina-assign niya sa pinakamahirap na trabaho. Hindi ko alam kung sinabi talaga niyan. Pero isa ako sa mga pinakatamad, no? Work smart and work hard, but yeah, may pagka-copy-paste ka naman na magpapakabayani. So, insert into persons, we have the following. Columns, we have the values, and then, after nung values, anong ilalagay? Hindi na tayo pwedeng mag-static na ganito. Nonsense. Kailangan manggagaling dun sa input. Kung ganun na mangyari, kunin natin yun sa variable. Ito ang advantage kapag gumamit ka ng double quote sa mga string SQL. Napasin nyo, hindi ako gumamit na single quote. Kasi pagka double quote yan, pwede mo nang enumerate kagad na ganito. Diba, tandaan nyo sa double quote, pwede mong ipasok directly yung variable, hindi siya magko-complain kasi kaya niyang i-extract yung laman. Remember, kung single quote yan, magko-concatenate ka. Okay? You have to remember that. Now, maglalagay ako ng single quotes. Bakit, sir? Kasi kahit ma-extract niya yung in-input mo, kailangan nandun pa rin yung
pair of single quotes kasi nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, string yung mga yan. So, pero, i-continue lang natin yan. Kukunin ko yung first name, lalagay ko doon, and then, katapos, kukunin ko yung sex, lalagay ko doon, and lastly, kukunin ko syempre yung email at ilalagay ko doon. Sir, paano kung yung variable tapos number tapos yung sa database number din, kunwari grade, then you don't have to put single quotes. Ilagay mo lang yung pangalan ng variable. Okay? So ngayon, tapos na, ito na yon. Ang susunod natin gagawin, tulad ng sinabi ko, dahil tamad ako, kukunin ko to, at ipe-paste ko ngayon yan dito. Okay? And then, ngayon, dito na papasok yung gamit ng clear add persons. Kasi, dapat, okay, hindi siya makapag-refresh, hindi siya makapag-back. So, meron pang isang file dyan. Ito yung tinatawag nating save ko at that would be add success persons.php. Okay? Dito sa add success, no, pwede tayong maglagay ng HTML. Pero typically, ang gagawin ko dito alert, no? Pero wala pa kasi akong JavaScript kaya hindi ko magawang ganun. Pero sa kaso ninyo, then much better kung meron kayong JavaScript na available. Add persons, tapos dito, gagawa tayo ng paragraph. Record is, pwede ko na lang kinapy-paste yung message. Kung kubaran, Mark, ano nangyayari sa'yo? Record successfully added. And then, gawa lang tayo ng href. And then, pabalik dun sa add persons.php. And then, close. Pwede tayong maglagay dito ng add another record. Save. So, ang mangyayari dito ngayon ganito. Pagkatapos nating ma-save yung record o ma-execute, imbis na echo, gagamit ako dito ng header. Okay? At dito sa header, okay, magkakaroon na ako ngayon ng location at isesend ko yan papunta doon sa clear add persons.php. Okay? Ngayon, itong error, pwede ko itong i-echo kung sakaling nagkaroon ng problema yan. Or pwede natin gawin ito, kung gusto mo. And then, equate natin dito. Sabihin natin, error, failed to insert record. And then, yung gagawin yung alert dito, yun yung magdadala doon. Okay? Kasi di siya tutuloy Hindi siya nakapag-insert. Pwede mong i-notify yun doon para hindi ka na magsayang. Ngayon, ang nangyayari pagkatapos niya mag-perform ng SQL query, at nag-success yan, lilipat tayo dun sa file na to. Bakit tayo lilipat? Para hindi mag-refresh yung user. Okay? Honestly, pwedeng pagdating dito, ang ginagawa ng iba, kapag marunong kayo mag-JavaScript, dito lilitaw yung modal. Okay? Dito mo pwedeng palitawin sa file na to, pwedeng palitawin yung modal, and then doon ka maglalagay ng success message. Okay? Pero sabi ko nga, hindi ako naglagay ng bootstrap, kaya dito ko siya dadalhin sa isa pang panibagong file. Okay? Pero, pwede na yun dito. Ngayon, ang gagawin ko na lang dito is, gagawa ako ng another header location at ipopoint ko to doon sa aking file na add, ano ba yung spelling nun? Success. Okay? Person. And then, pupunta siya ngayon dito at ano yung mga susunod na mangyari? Explain natin, no? Gamit ang MS Paint, ang mahiwagang MS Paint. Tatlo yung file natin, yung ating add person, okay? Pangalan natin, add person. And then, we have another file. At yun yung, lagyan na lang natin ng clear. Hopefully, malinaw na yon. At isa pang file kung saan nandun yung success. Okay. Dito sa add person, dito mangyayari yung tinatawag nating input kasi nandito yung mga forms, di ba? Yung mga forms. At ang problema ko kasi kaya ginagawa ko to dahil yung forms natin, yung method na ginamit ko is post. At iniiwasan ko na kapag nag-refresh siya, kasi kapag nag-refresh siya, mangyayari, magi-insert lang siya ulit. I-execute niya yung line na to kasi kukunin niya ulit yung mga values. Ipopost niya ulit yan Kung naalala niyo yun, sa unang-unang lesson, okay? Yan ang common mistake ng mga bagong dev. Hindi nila alam yung workaround technique to, Ngayon, pagka nag-submit ka, dito pa lang, sa mismong persons, nangyari na yung tinatawag nating insertion. Na-insert na yan.
sa table. Pag natapos yung insert, which is ito yung part na to, saka ka ngayon magre-redirect at pupunta ka doon sa clear o yung file na to, which is ito. Pagpunta mo kay clear, ang makikita mong laman ay pupunta na naman siya doon sa success. Bakit ganun, sir? Kasi para ma-clear, para mabura yung laman ng mga variable na to. Okay? Para mabura yung laman ng mga variable na to, hindi na siya mag-post. Kaya may mga file na involved. Remember, kapag lumipat kang file, madedestroy yung mga variable na yan. Hindi na sila ulit nakaset. Wala nang chance na makapag-post siya. Especially, gumamit ako dito ng validation na kung yung error ay empty. Hindi naman siya makakalusot dito kasi kapag blanco, pag nag-attempt siya ng post dito, blanco yung papasok dito at hindi siya makakapasok doon. Walang insertion magaganap. So, pagdating niya dito, ang gagawin lang nito, ang trabaho lang niya is ipapasa niya ulit dun sa next file at yung file na to, dito lang lilitaw yung success o yung tinatawag nating confirmation message. Dito lang yung confirm na nag-success yung insertion. Kaya meron akong link pabalik dun sa add person kung gusto niya mag-add ng panibago. Pero in reality, no, kapag may JavaScript na tayong involved dyan at Bootstrap, hindi tayo gagawa ng ganito. Pagkatapos mong ma-add yung record sa add persons, gagawa ka ng isang file at dito mo na i-create yung confirm at pagkatapos niyang i-close yung modal, for example, pwede mo na siyang ibalik doon. Okay na yon. Okay? So, hopefully, no, sa inyo, no, ipapagawa ko yun sigurado. Kasi in-explain ko naman, napakalinaw yun ng explanation kahit pangit yung drawing ko kung paano siya dapat mag-work. Ito yung model ko ngayon, yung sa inyo, pag ginawa nyo yan, wala na dapat to. Kasi may JavaScript ka na. Yung confirm, okay, nandito na rin sa layer na to. Okay, babalik na siya kaagad. So, good luck sa inyo. Kaya nyong gawin yan. Pero, pakita na natin na gumagana yan. Okay, refresh lang natin. At mag-add tayo ng panibagong last name. Okay, sino pa ba pwede nating ilagay? Try natin si Baon Argel, yung kasama naming isa. And then, we will going to put Argel and then baon at email.com. By the way, no, baka sabihin nyo, dinadaya kayo, walang record na ganon. Add, ayun, no, walang error, isang sulatan lang ng code. Record successfully added. Sigurado ka dyan, sir? Yes. Pak. O, pumasok siya. Eto, kahit i-refresh mo to ng i-refresh, walang mangyayari dyan. Bakit? Kasi, walang post dito eh. Kahit i-refresh mo to ng i-refresh, walang nagsasubmit na form. Okay? Kahit nga mag-back ka dito, okay? Pag nag-back ka dyan, nag-refresh ka, walang mangyayari dyan. Okay? Kasi kahit i-refresh mo yan, okay, hindi na siya nag-submit. Wala nang post na mangyayari. Nandun yung mga record, pero hindi siya magre-resubmit. Okay? That is the technique. Naintindihan, no? Kapag hindi nyo ginawa yung ganong klase ng jutsu, no? Yung mga forbidden jutsu na kagaya ng ginawa ko, then definitely you will going to have a problem. And I guess that would be the end of our lesson. So, naitakel ko naman na lahat, including validation. So, hopefully, no, ma-replicate nyo yung ginawa natin ngayon. So, if nagawa nyo to ng tama, nakapag-insert kayo, then very good, no? I'm very, very proud sa magagawa ninyo. Okay? Good luck. Pagandahin nyo to, Kayo na yung bahalang magpaganda dun sa ating form. So, and also, I do challenge you, no, natanggalin nyo na yung isang file dito, yung pang-clear natin ng cache. So, 2 file na lang. Nandun yung add-as, nandito na yung mismong success. Okay? Pero ang logic ng tulad ng sinabi ko, pasa dito, eto balik ka agad. Okay? Pwede yun. So, yes, we can call it a day. And that's the end of lesson 12. Thank you very much for your time. And I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much and I'll see you on our next video.